Proyekto Helmo. Ako po si Maylin. Nais kong magbahagi ng kwento. Itong kwentong ito ay may kaugnayan sa kwentong ipinadala sa inyo. Ilang buwan na ang nakakaraan na pinamagatan ninyong angkan ng mga aswang sa panahon ng Hapon. Ibinahagi ito sa inyo ng isa sa mga apo ni Lola Josefa at Lolo Ben na si Levi. Sa katunayan ay siya rin ang nagkumbinsi sa akin na ipadala ko din sa inyo ang mga kwento na nalalaman ko na may kaugnayan sa kwentong na ipadala niya sa inyo noon. Ang totoo, ayaw ko talaga nung una gawa ng may trabaho ako. Sabi ko hindi biro ang mag-type ng napakahabang email. Pero nang ipadala niya sa akin ang link ng buong kwento at napakinggan namin ito pati ang papa ko, kinumbinsi ako na ipadala ko din ang kwento namin. Hindi pala sa amin, Sir Seth, kundi sa tito ni Papa na walang iba, kundi si Pablito, o mas kilala sa tawag na Pabling. Ang kanang kamay at naging kaibigang matalik ni Lolo Ben, na siyang naging saksi sa lahat ng mga nangyari noon. Ito ay base din sa mga naikwento niya kila Papa noong ito ay nabubuhay pa. Pero bago ko po simulan ang kwento, ay nais kong linawin na hindi ko po kayo pinipilit na maniwala. Nirerespeto ko ang anumang magiging opinyon nyo sa ibabahagi kong istorya. At kung may mababanggit man akong hindi nyo magugustuhan, ngayon pa lamang po, humihingi na ako ng pasensya. Tulad ng sa unang kwento, Sir Seth, na ang angka ng mga aswang, ilalahad ko din ang istoryang ito na kunyari ay ang nagkikwento nito ay walang iba kundi ang lolo ko, si Lolo Pabling. Para nang sa gayon ay mas ramdam ang buong istorya at hindi rin ako maguluhan. Taong 1942, nang sumiklab ang ikalawang digmaan na nagdala ng bangungot sa iilang mga Pilipino. Hindi ko na matandaan kung anong buwan at petsa noon nang tuluyan ng salakayin ang buong Kamaynilaan ng hukbong militar ng bansang Japan. Kabi-kabilang pagsabog ang maririnig, may nagliliparang mga sasakyang panghimpapawid na lula ng mga sundalong Hapon ang makikita mo sa kalangitan. Ingay na dulot ng mga pagpapasabog at mga putok. Sigaw, hiyawan sa paligid ng mga taong paroot parito at hindi alam kung saan paparoon at ano ang gagawin. Nagtatakbuhan. Ang iba ay kumakatok sa mga may malalaking bahay, umiiyak, nagmamakaawa na sana ay papasukin para makasiguradong naligtas sa anumang kapahamakan. Swerte kung ikaw ay kakaawaan at papasukin. Dahil ang iba, hindi ka na nga papapasukin, pagsasalitaan ka pa ng masama ng kapwa mo Pilipino. Sasabihin na marami na umano sila sa loob ng bahay at hindi na magkakasya pa kahit ang katotohanan ay iilan pa lamang sila sa loob nun. Ang edad ko noon, nasa 25 anyos pa lamang. Ako at ang aking tatay ay sa pilitang dinala ng iilang mga sundalong Hapon kasama ang iba pang kalalakihan. Isinakay kami sa isang malaking sasakyan. Siguro ang bilang namin ay hindi lalagpas ng 20 katao. Dinala kami sa daungan ng mga barko at doon ay inutusan kaming ibaba sa barko ang tone-toneladang mga kahon. Maliban sa amin ay marami na rin ang mga naroroon na mga kalalakihan. Malalaki at mabibigat ang mga kahong yon. Natansya ko ay nasa 200 kilo ang bigat ng bawat isa o higit pa. 4 na tao ang nagtutulong-tulong sa pagbuhat sa bawat isang kahon. Bawal ang babagal-bagal sa pagkilos
pag hindi sinabi ng namumuno sa kanila na huminto, bawal huminto. Maliban sa kada 15 minuto, saka lamang makakainom ng tubig at isang baso lang. Isang beses sa isang araw ito. Maswerte kung kami ay pakainin ng isang pirasong tinapay. Kung minsan ay kamote o kamoteng kahoy lamang. Kung minsan, walang kaing maghapon. Kaya karamihan sa amin ay hindi kinakaya ang pagod at gutom. May bigla na lamang nahihimatay at kapag nakita ng mga ito, imbis na tulungan ka ay babarilin ka pa nila. Kundi man ay tutusukin ng bayoneta o yung balisong na nakakabit sa baril nila. At kahit gusto mong tumulong ay wala kang magagawa kung ayaw mong matulad sa kinahahantungan ng mga yon. Awang-awa ako nun sa aking itay dahil nakikita kong hirap na ito. Kung minsan ay hindi ko kinakain ng kamote o tinapay na bigay sa amin. Pasekreto ko itong inaabot sa kanya. Pagsapit naman ng gabi ay dinadala kami sa kuta nila at sama-sama kaming inilalagay sa isang malaking kwarto na isa lamang ang bintana. Ikinukulong kami roon pero sa dami namin kahit malaki ang kwartong yon, ay masikip pa rin para sa amin. Ang iba sa amin ay nakaupo na lamang habang natutulog. Akala ko noon ay doon na kami mamamatay ng itay pero mabait pa rin sa amin ang Panginoong Diyos. Nang dumating ang hukbo ni Kapitan Ben, na isang mataas na opisyal na sundalong Hapones na siyang nagsalba sa amin ni itay sa bingit ng kamatayan namin noon. Isang linggo na kaming nagtatrabaho sa daungan ng barko nang dumating ang hukbo nito. Kagad kaming pinahinto sa pagbaba ng mga kahon. Tabi-tabi niya kaming pinatayo ng tuwid. Saka siya nagsalita ng wikang Ingles. Tinatanong niya kami kung meron bang nakakaintindi sa isa sa amin sa salita niya ng wikang Ingles noon. Ang ilan sa amin ay sumagot na sila raw ay nakakaintindi at sinabihan naman sila na lumipat ng pwesto at tumayo sa harapan namin. Bagamat ako ay nakakaintindi ng wikang Hapon at marunong magsalita ng wikang Ingles ay hindi lamang ako kumibo. Pero nang sabihin nito na pipili siya ng isa na nakakaintindi ng wikang Ingles noon, gagawin niyang tagapagsalita at bibigyan niya ng proteksyon ng pamilya at aalisin bilang kargador ron at isasama niya kung saan man siya sa lugar pupunta. Kagad na akong nagsalita ng wikang Hapon at lumapit sa kanya nang nakayuko. Kahit pa ako ay pinipigilan ng isa sa mga sundalo niya at tinututukan ng baril noon. Sinabi ko na ako ang kanyang piliin dahil maging salitang Hapon nga ay naiintindihan ko. Halos lahat ng salitang dayuhan na alam ko ay binibigkas ko sa kanya habang tumutulo ang luha ko, nakaluhod at nagsusumamo na ako ang mapili niya noon. Sinaway niya ang sundalo niya na pumipigil sa akin at hinawakan niya ang braso ko at sinabihan ako na tumayo at nakangiti itong nagwikang tinanong kung ano ang pangalan ko. Sumagot naman ako pati ang apelyido ko. Muli itong tumawa at sinabing akala raw niya ay matalino ako. Pangalan lamang umano ang tinatanong niya pero bakit pati apelyido ko ay sinabi ko rin. Bagya na lamang akong napangiti pero kagad na sumeryoso ang mukha nito. Muli akong tinapik sa braso at nagsalita na ako raw ang pinipili niya bilang kanyang tagapagsalita. Sa araw na yun mismo ay aalis na raw ako ron at hindi na muling babalik. At hindi na rin ako matutulog sa kampo. Pupunta raw muna kami sa amin para makauwi sa pamilya ko. At makapagpaalam na rin daw ako at makakuha ng mga kakailanganin kong gamit. Dahil isasama niya ako sa parting Visayas kung saan sila pupunta ng kanyang hukbo. Tumango ako bilang tugon sa sinabi niya at tuminga ako ng paumanhin para muling magsalita. Sinabi ko sa kanya na kasama ko ang aking itay. Hiniling ko na sana pati siya ay isama ko sa aking pag-uwi noon. Tumango ito. Sabi niya, gaya nga ng kanya raw sinabi,
Nabibigyan niya ng proteksyon ang aking pamilya. Kaya syempre kasama roroon ang aking ama. Kaya maluwa-luwa kaming nagyakapan ni Itay ng mga sandaling yon habang nakatingala sa langit. Nagpasalamat kami sa Panginoon na hindi kami pinabayaang mamatay doon. Nung araw nga na yun ay kaagad kaming umalis sakay sa isang sasakyan kasama si Kapitan Ben at ang kanyang mga sundalo. Maliban sa sinasakyan namin ay meron pang 3 sasakyang nakasunod sa amin. Ang isang sasakyan ay mga kahon lamang ang karga at 5 sundalo, habang ang iba namang sasakyan ay mga sundalong Hapones ng sakay. Pagkarating namin sa amin ay naroroon lang sa bahay sila inay, pati ang aking iba pang kapatid. Nakasarado lamang ang aming maliit na bahay. Hindi sila naglalabas dahil takot na takot nga ang mga ito. Iyak nang iyak ang aking inay dahil ang akala niya ay pati sila. Kukuhanin na rin ng mga ito pero sinabi ko kay inay ang lahat. Doon na din nagpakilala si Kapitan Ben ng tunay niyang pangalan at binigyan niya ng 2 kabang bigas at maraming iba't ibang klaseng dilata na nakalagay sa isang maliit na sako para may makain daw ang mga ito. At ang aming bintana ay kinabitan niya ng maliit na bandera ng bansang Japan at may nakasulat na pangalan niya na singlapad lamang ng panyo at sinabihan ng mga ito na kahit ano ang mangyari ay wag na wag umano nilang aalisin ron dahil sa pamamagitan daw noon ay makakaligtas sila sa anumang banta ng panganib laban sa ibang mga sundalong Hapon. May inabot din siyang telang supot sa akin. Inutusan niya akong buksan ko ito at yun nga ang ginawa ko. Nanlaki ang mata ko nang makita ko ang iilang pirasong baretang ginto na nakalagay sa supot na yon. Alam kong ginto ang mga yon dahil base sa bigat nito. Pero manghang-mangha ako at hindi ako makapaniwala na meron palang ganong kalaking mga ginto talaga. Nagsalita si Kapitan Ben. Sinabi na niya yon daw ay para sa akin. Yun daw ang bayad niya sa serbisyo ko. Ang halaga ng mga yon ay sasapat na sa aking pamilya sa pagbabagong buhay nila kung sakaling matapos ng digmaan. Pagtapos daw ng gyera ay maraming mga negosyante at mga mayayamang tao ang maaari naming pagbenta ng mga yan. Kaya itago raw ito nila Itay ng mabuti at huwag ipagsabi kahit kanino. Dahil baka ito pa magiging mitsa ng buhay nila. Kagad ko namang sinabi kay Itay na ibaon niya ito sa silong ng bahay namin. Sinang-ayunan naman ito ng kapitan na yon. Mainam daw na gawin ito. Pagkatapos nga ng tagpong yon ay nag-impake na ako. Isang bag lamang ang dala ko dahil iilang piraso lamang naman ang damit ko at 2 libro na palagi kong binabasa kapag wala akong ginagawa. Nagiiyakan sila inay at mga kapatid ko habang kumakaway sa akin. Saka ako sumigaw at nangakong babalik ako ng buhay. Huwag na silang mag-alala pa. Naluwa na lamang ako at nalungkot ng tuluyang hindi ko na sila natanaw noon. Habang nasa biyahe kami, paminsan-minsan ay nagsasalita ako kapag may tinatanong si Kapitan Ben sa akin. Ang iba namang sundalo na sakay sa sasakyan kung saan ako nakasakay. Seryoso lamang ang mga ito. Ni hindi man lamang akong iningitian. Mula Maynila ay 5 araw kaming nagbiyahe papuntang Visayas dahil sa hindi pa noon kaanong maayos sa mga kalsada. Pahinto-hinto din ang aming biyahe. Humihinto din kami sa bawat bayan na aming dadaanan at sa mga kampo na pinagkukutahan ng iba pang sundalong Hapones. Ilang minuto na nagpapahinga, nakikikain at nakikipag-usap sa nakatalagang opisyal ng hukbo si Kapitan Ben. Pagkatapos ay umaalis na rin kami. Matapos makapagbarko, napunta kami sa parting Western Samar sa isang maliit na bayan pero hindi kami sa mismong bayan gumawa ng kampo nun, kundi sa isang maliit lamang na komunidad o baryo dahil ito ang gusto ni Kapitan Ben.
Nang makarating na kami sa bukana ng baryo ay nakita kong agad na nagtakbuhan ng mga tao papasok sa kanya-kanyang bahay. Nagsasarado ng mga pintuan at bintana kaya wala kaming mapagtanungan sa daan kung sino ang namumuno sa baryong yon at kung saan banda ang eskwelahan para doon kami mamalagi. At yun na rin ang gawing kampo nila Kapitan Ben. Dahil wala rin kaming makitang malaking bahay na pwede nilang matirhan sa baryong yon. Hanggang sa may nakasalubong kaming babae na patakbong naglalakad. Bitbit ang 2 pirasong libro at ang kanyang sapin sa paa. Habang hindi pa gaanong nakalapit ang aming sinasakyan sa kanya, sinabi ko kay Kapitan Ben na ito na lang ang pagtatanungan namin noon. Pero tumanggi ito at sinabing wag na raw. Kaya imbis na huminto ang sinasakyan namin ay nilampasan lamang namin ito. Sakto namang sa may maputik na parte ng daan nakatayo ito kaya tumilamsik rito ang putik sa kanyang damit at mukha. Pati ang kanyang mahabang buhok ay nabasa at naputikan, maging ang kanyang bitbit na libro. Nang makalagpas ang sasakyan namin ay saka lumingon si Kapitan Ben at tiningnan yung babaeng ito. Sinabihan niya ang driver na huminto saglit at iatras ang sasakyan. Kumaway naman ang isang sundalo at sumenya sa nakasunod sa aming sasakyan na huminto muna mga yon. Bumalik nga ang sasakyan namin kung saan nakatayo ang babae. Nagpupunas ng mga putik sa muka at braso niya. Nagulat pa ito nang maulinagan na bumalik kami. Binulungan ako ni Kapitan Ben. Itanong ko raw sa babae kung saan ang bahay ng pinuno ng baryo at kung saan ang eskwelahan banda. Sumagot naman ito at itinuro kung saan ngang naroroon banda ang hinahanap namin. Seryoso lamang ang mukha nito at hindi man lamang nangiti kahit bagya ko itong iningitian. Bumulong muli si Kapitan Ben at sinabi na itanong ko daw kung ano ang pangalan nito at humingi na rin umano kami ng paumanhin sa pag-abala rito. Yun na nga ang ginawa ko. Nagpakilala naman ito na si Sefa. Sabay tumango. Saka na muling pinaandar ang sasakyan at habang marahang umaandar ang aming sasakyan ay nakailang beses pang lumingon si Kapitan Ben para tingnan ito. Ganun din ako pero si Sefa, dire-diretso lamang itong mabilis na naglalakad at hindi na muling lumingon pa. Una naming natagpuan kung saan naroon ang mga eskwelahan. Balilimang malalaking kwarto lamang ito. Lahat ay yari sa kahoy. Ang dingding, ganun din, pati ang sahig, at kugon naman ang bubungan. Tulong-tulong kami sa pagbaba ng mga kagamitan at nilagyan ng mga bakod ng mga bandila ng bansang Japan at nagpaputok ng 5 beses ng baril. Hudyat na ang baryong yon ay kontrolado na ng mga ito. Si Kapitan Ben ay nakabukod lamang ng silid nun, habang yung mga sundalo niya naman ay sama-sama ang mga ito. Bali 2 silid ang gamit nila. Ang 2 namang natirang silid ay ginawa naming kusina. Dito na rin ako natutulog. At ang isa pang kwarto na pinakadulong bahagi ay yun naman ang ginawa naming kamalig o imbakan ng mga pagkain nun. Bukod sa tagapagsalita ako ng kapitan, ay ako din ang gumagawa ng lahat ng gawain gaya ng pagluluto ng kanilang mga pagkain, paglilinis at kung ano-ano pang gawain na kanilang pinag-uutos sa akin. Inutusan ako ni Kapitan Ben na ipagtanong ko raw kung saan naroon ang bahay ng pinuno ng baryo. Isama ko raw ito ron. Kanya raw itong kakausapin. Kagad naman akong tumalima at natagpuan ko naman ang bahay nito sa pinakadulong bahay ng baryo. Pinapasok ako nito sa kanyang kubo. Nagpakilala ako at sinabi ko ang aking pakay. Imbis na magalit ito o makaramdam ng takot kagaya ng karamihang Pilipino, tinuran lamang nito ay ang matagal na raw niyang inaantay ang pagdating ng mga yon sa kanilang baryo. Bahagyang nangiti pa ito habang nagsasalita. Matandang matanda na ito kung tingnan dahil sa kulay ng buhok nito at sa kalubot na balat. Medyo kuba na rin ito pero kapansin-pansin sa kilos niya na malakas pa ito na hindi tugma sa kanyang itsura o edad kung pagbabasehan mo.
Mag-isa lamang ito sa kanyang maliit na kubo. Ang pangalan niya ay Damian, pero mas kilala raw siya sa pangalan na Apo. Kaya yun na lamang umano ang itawag ko sa kanya. Sumama nga ito sa kampo at kinausap ito ni Kapitan Ben. Sinabi ni Kapitan kung bakit doon niya mas piniling gumawa ng kampo kaysa sa bayan. Sa kadahilanang marami na raw nagkalat na mga sundalong Hapon sa mga karatig bayan, kaya nakakasigurado na rin daw ang puwersa nila na hawak at kontrolado na nila ang buong Visayas. Tinanong naman ito ni Apo Damian kung ano ang kanilang dahilan, bakit nila ginagawa ang mga ganong bagay, ang guluhin ng ating bansa. Ang sagot lamang ni Kapitan Ben ay hindi niya rin umano alam, sapagkat isa lamang siyang kawal, alipin ng bansang kanyang pinanggagalingan. Siya ay may sinumpaang tungkulin na ipagtanggol ang kanilang bansa, maging buhay man niya ang maging kapalit nito. Magkaganon man, wala raw siyang magagawa. Wika naman ni Apo Damian, dahil gusto man niyang ipagtanggol ang kanilang baryo laban sa mga dayuhan, ay hindi naman uubra ang kanyang mga nalalaman sa puwersang militar na mga ito. May ibang papel umano siyang gagampanan sa kinakaharap nilang suliranin. Ang ipapakiusap lamang doon niya ay huwag sana silang pumatay ng mga tao sa baryo, lalong-lalo na yung mga inosente at walang kalaban-laban nun. Ayon kay Kapitan, hindi raw niya yun maipapangako na hindi siya makakapatay ng kababaryo ni Apo. Dahil marami na rin ang mga taong nakikipaglaban sa kanila, mapamilitar man o ordinaryong mamamayan. Kaya kahit hindi nila nais na pumatay ay mapipilitan sila makipaglaban, dahil gusto rin daw nila mabuhay. Ngunit may sinabi si Apo na bukod sa mga gerilya, ay may mas matindi pa silang posibleng makalaban, dahil bukod sa mga hindi baril ang mga gamit nito, maliliksi at mabibilis din kumilos sa mga yon. Singtapang na mga mababangis na hayop, nagkukubli lamang sa paligid at sa mga masusukal na kagubatan. At marahil ay pinaghahandaan na rin daw ng mga ito kung paano kami atakihin nun. Ngumisi lamang si Kapitan Ben. Sinagot si Apo Damian. Nakahanda daw sila sa anumang mangyayari, kahit 2 baryo pa ang magsama-sama, nalusubin sila. Kaya raw nila dahil hindi sila kakapusin ng armas at bala. Sabay turo sa mga patong-patong na mga kahon, at mabilis ding makakatawag ng responde kung sakaling malagay sila sa alanganin nun. Ngumiti lamang ng makahulugan si Apo Damian sa tinura nito. Natapos ang pag-uusap nila at bago umalis si Apo Damian, ay binigyan ito ni Kapitan Ben ng isang basket na punong-puno ng iba't ibang klaseng makakain. Ayaw pa itong tanggapin ni Apo Damian, pero sabi nito, hindi raw yun suhol kundi ito'y simpleng pasasalamat lang sa pagpapaunlak sa kanya noon na makipag-usap. At bilang siya ang pinuno ng baryong yon, ay ginagalang pa rin daw niya ito. Kaya pagkatapos sabihin niyo ni Kapitan Ben ay kanya na itong tinanggap. Saka na ito nagpaalam at umalis na. 2 araw kaming nag-ayos sa kampo. Naglagay kami ng mga pinagpatong-patong na sako-sakong barikada ng lupa bilang pader at tinaasan ng mga bakod. 3 araw na kaming namamalagi sa baryo. Sa 3 araw na yun ay lagi kaming sumasama ni Kapitan Ben sa pag-iikot-ikot sa baryo. Wala namang anumang nangyari sa mga lumipas na araw na yon, maliban sa parang may hinahanap ito na gusto nito makita. Hanggang sa kinausap niya ako at tinanong kung naaalala ko daw ba yung babae na nakasalubong namin sa daan noong nakaraang araw. Ano daw ba ang tingin ko doon? May asawa na daw ba kaya ito o wala pa? At saan daw ba kaya ang bahay nito? Sinagot ko naman ito nang hindi ako sigurado, pero base sa ayos sa tindig nito, marahil ito ay dalaga pa nga. Nakita kong bahagyang nakangiti si Kapitan sa tinuran ko
At muli itong nagwika na puntahan ko daw muli si Apo Damian. Magpasama kami para maglibot sa baryo kasama ang 7 sundalo niya para mangolekta ng kung anumang maaaring maibigay ng mga ito. Partikular na mga pagkain na kung anong meron ng mga ito. At kung meron mang ayaw na magbigay ay wag raw naman itong pilitin. Bukod ron na inutos niya rin na hingan daw namin lahat ng mga bahay maliban sa bahay ng babaeng aming nakasalubong nung isang araw. Itanong ko raw kay Apo kung saan ang bahay nito para hindi na raw namin ito puntahan. Nang sabihin niya yon, napaisip ako. Sabi ko pa sa sarili ko, anong meron sa babaeng yon? Napailing na lamang ako habang papalabas sa silid niya. Gaya nga ng pinag-utos ni Kapitan Ben ay nangolekta na kami ng araw na yon kasama namin si Apo Damian. Nilagpasan namin ang bahay nila Sefa. Nakita kong nakatanaw sa amin ng isang lalaki at yun ang tatay nito. Hindi gaanong malaki ang kubo nila. Mataas ang silong pero may harang na kawayan. Malawak ang bakuran at palibot din ng bakod na kawayan. Lahat ng pinupunta naming bahay na may tao ay nagbibigay. Kahit nakikita kong hindi naman marami ang kanilang mga itinabing kaban ng bigas nun. Pati mga karning tapa na nakasabit sa taas ng kanilang dapog, prutas at iba pa ay binibigay din nila kapag itinuturo ito ng isa sa mga sundalong naroroon. Marahil dahil na rin sa takot na mga ito. Pero ang ilang mga tao roon sa baryong yon, nakikita ko sa mga mukha nila na parang hindi naman sila takot sa mga dayuhan. Hindi tulad sa Maynila na karamihan ng tao ay takot sa mga ito. Ni makasalubong man lamang sila sa kalsada ay takot na takot ang mga yon. Sa isip ko pa noon, bakit hindi pa sila umaalis sa baryong ito at magsipagtago sa kung saan sila maaaring ligtas. Yun pala, ayon na rin kay Apo Damian, karamihan sa mga ito ay kakaibang uri pala ng mga nilalang. Likas na matatapang dahil sa mga kakaibang dugong nananalaytay sa mga ito, na mas kilala sa tawag na mga sinaunang aswang o lahing gabunan. Pami-pamilya raw ang mga ito na nakatira sa baryong yon at sa karatig pang bayan na pinipiling mamuhay sana ng normal para makasabay sa pag-usbong ng makabagong panahon. Pero ang iba raw sa mga ito ay mas pinipili pa rin magkuble at manirahan sa madidilim at masusukal na kagubatan at mga yungib. At ang mga ito umano ang lubhang mapanganib dahil katulad ng mabangis at gutom na leon, ay kumain din ng mga ito ng sariwang karne ng tao. Nang ikwento sa amin ito ni Apo, karamihan sa amin ay natawa lamang, lalo na si Kapitan. Hindi ito naniwala at kahit ako man ay hindi rin ako naniwala nung una. Sinabi niya rin kay Ben na ang pamilya ni Sefa ay kabilang din sa mga yon. Kaya kung may balak daw ito na makipagmabutihan rito ay binalaan na ito ni Apo na wag na niyang ituloy pa. Dahil kakaibang babae nga raw itong si Sefa. Wag daw itong mabighani sa angking ganda ng dalaga dahil sa likod daw ng maamong mukha nito ay may nakahimbing raw dito. At kapag magising ay tiyak raw na hindi daw gugustuhin makita ng sinuman sa amin nun. Maliban na lamang kung nakahanda kaming magpalapa ng buhay. Yung tipong hihilahin raw ang mga laman-laman mo sa katawan na hindi ka pa nalalagutan ng hininga. Yung ramdam mo raw ang sakit sa bawat pagbaon ng mahahabang mga kuko nito habang ginugutay-gutay ang katawan mo. Pero ang mga sinabing yun ni Apo Damian, binaliwala lamang ni Kapitan. Pansin kong mas nagkaroon pa lalo ito ng interes na makilala ng lubusan si Sefa. Inutusan niya kami na paanyayahan namin ito na magtungo sa kampo. Pinasama rin niya si Apo sa amin para tumulong sa amin nun. At pinaunlakan nga kami nito. Pumayag ito na magpunta ng kampo.
nakita ko ito ng malapitan. Tunay ngang may angking ganda ito. Matangos ang ilong at magandang hulma ng mukha na bumabangay sa mapupungay nitong mga mata. Maging ang hubog ng katawan at tindig nito. Sakto lamang din ang taas nito na bumabagay sa morenang kulay ng balat niya na talagang Pilipinang-Pilipina. Hanggang bewang ang buhok nito na medyo kulot. Kung tititigan mo nga ito, ay may hawig ito sa artistang sikat noong dekada 70 na si Josephine Estrada. Aminadong ako na maging ako man ay nabighani rin sa angking ganda nito. Nasabi ko pa nga noon na may ganito palang kagandang babae sa probinsya. Siguro marahil dahil sa dugo nitong aswang, kaya ganun ito. Mas lalo pa itong gumaganda kapag umingiti nun. Inabot ng ilang oras ang pag-uusap nilang yon ni Kapitan at bago ito nagpaalam na umalis. Binigyan naman ito ni Kapitan ng maraming sari-saring mga pagkain, biskwit, minatamis at mga dilata. Ilang araw pang lumipas ay nakita ko kay Kapitan na mukhang iba na ang kinikilos niya. Napansin kong seryoso na ito sa panunuyo kay Sefa. Siya na mismo ang nagtutungo-tungo sa bahay ng dalaga kasama ako at ng iba pang sundalo. Maayos naman ang pagkikitungo ng pamilya ni Sefa sa amin. Tulad ni Sefa, may mga itsura din ng kanyang mga kapatid. Hindi naman napagtataka dahil maging ang kanyang nanay at tatay ay may angking ganda at kagwapuhan din. Makikita pa rin sa mukha nila kahit may edad na din ang mga ito. Habang patuloy na lumilipas sa mga araw ay tumitindi na din ang giyera pero hindi ito gaanong ramdam ng baryo. Kaya may mga kababaihang dumadayo sa baryo at pumupunta sa kampo para magbigay ng aliw sa mga sundalong naroroon. Kapalit ng salapi at kahit na anumang pagkain. Kagaya ng mga nagaganap sa iba pang mga karatig na kampo ng mga sundalong Hapon. Pinapapasok nila ito na nagkakasayahan ng mga yon. Halos lahat ng mga sundalo ay tuwang-tuwa kapag may nagdadatingang kababaihan sa kampo. Nagsasayawan at habang nagiinuman. Maliban sa mga naka-duty para magbantay ng gabing yon. Si Kapitan Ben na wala itong bisyo. Hindi na inom ng kahit anong alak at hindi din naninigarilyo. Kaya lagi lamang itong nasa loob ng kanyang silid. Saka lamang ito lumalabas kapag oras na ng kanyang pagsaway sa mga ito na huminto na. At inuutusan nga ang mga ito na palabasin na ng kampo ang mga kababaihan at na makapagpahinga na kami ng maayos. Kagad namang hihinto ang mga ito. Sinusunod nga ng mga ito ang pinag-uutos ng kanilang kapitan. Sa ilang buwan naming magkasama ni Kapitan Ben, ay naging malapit ang loob ko sa kanya. Mabait ito at iba sa mga sundalong dayuhan. Gayun din naman ang mga kasama niya. Lahat ng ito ay naging kaibigan ko na rin. Marahil ay dahil na rin sa naiintindihan ko ang salita nila. Hindi ako nahihirapang makipag-usap sa mga yon. Kaya mas madali ko silang nakapalagayan ng loob, lalong-lalo na si Kapitan Ben. Sa tagal naming namamalagi sa baryo ay wala pa naman kami mga naingkwentong grupo ng gerilya. Hanggang sa isang umaga, nagulantang na lamang kami na merong sundalong namatay. Hindi sa mga tama ng baril kundi ginilitan ang leeg nito. Nakita na lamang namin ito na naliligo sa sariling mga dugo. Wala sa isip namin na kagagawan yun ng mga aswang. Ang akala ni Kapitan Ben ay ang mga gerilya ang may gawa nun. Nasalisihan lamang kami. Nagalit ito. Pinagsisigawan nito ang mga sundalo niya. At ilang linggong pinagbawalan na uminom at hindi muna magkakasiyahan. Marami na ang nakatoka sa pagbabantay kada gabi. Salit-salitan sila. May oras lamang ang pagitan. Ako naman ang ginagawa ko ay magdasal na lamang. Hinihiling ko na sana ay mga ordinaryong tao lamang ang mga ito. Dahil may posibilidad na hindi ako patayin ng mga ito dahil isa rin naman akong Pilipino. Sa isip ko pa,
magmamakaawa na lamang ako siguro. Pero kung aswang talagang may gawa nun, panigurado na pati ako kakatayin din ng mga yon. May mga gabing hindi ako makatulog sa dami ng aking mga naiisip. Doon ko na nararamdaman ang aking pangungulila sa aking mga magulang, mga kapatid, na siyang dahilan kung bakit umiiyak na lamang ako. Nalaman namin na ang mga may kagagawan pala ng pag-ataking yon ay mga aswang. Base na rin sa kwento ni Sefa. Una, ang tatay at mga kapatid na kalalakihan niya. Ang motibo nila ay para magnakaw ng mga pagkain na kaimbak sa ginawa naming kamalignon. Hindi lamang nila ito nakaisang beses ginawa. Naikwento na lamang niya ito sa amin ng pagkaraan ng ilang buwan, pero kailanman ay hindi pinag-isipan ng masama ni Kapitan Ben ang pamilya ni Sefa. Patuloy pa rin ito sa pagdalaw-dalaw sa dalaga, hanggang sa unti-unti kong napapansin na nagkakamabutihan na mga ito. Kahit ano pang paalala ni Apo kay Kapitan Ben tungkol sa pagkatao ni Sefa, baliwala lamang talaga sa kanya yon. Hanggang sa isang araw, nagulat na lamang ako nang sabihin nito sa mga magulang ni Sefa na tunay nga ang atensyon niya sa dalaga. Nakahanda siyang pakasalan nito. Pero ang tugon sa kanya ng ama nito, huwag muna itong magpadalos-dalos. Mas kilalanin muna nila ang isa't isa. Saka na lamang umano nila pag-usapan ng tungkol ron. Lalo na at pareha silang naiipit sa isang sitwasyon. Pero pinanindigan lamang nito ang kanyang sinasabi. Napapakasalan raw niya itong si Sefa. Kung papala rin na makaligtas siya sa giyera, gagawin niya yon. Napailing na lamang ang tatay ni Sefa sa sinabi ng kapitan, hanggang sa may mangyari sa pamilya nito nang puntahan muli ito ni Kapitan para bisitahin. Gayon na lamang ang pagtataka namin na wala na ang mag-anak sa kanilang kubo. Iniwan nilang nakabukas ang lahat ng bintana at pinto. Nung araw na yon, dun ko nakita sa mukha ni Kapitan na iba ang aura nito, na talagang natakot ito at nababahala sa pagkawala ng pamilya ni Sefa. Doon ko rin napatunayan na mahal niya talaga ito, lalo na nang lumipas sa mga gabi na hindi pa bumabalik ang mga ito. Nakikita kong paminsan-minsan ay tumutulo ang mga luha niya habang nakaupo lamang sa isang tabi. Hindi ito bumalik ng kampo. Nagpa siya itong maghintay lamang doon. Walang kasama ang ilan sa mga sundalo niya. Wala kaming tulog lahat. Ang hinala niya ay kagagawa ng mga grupo ng gerilya, kaya dinukot ng mga ito ang pamilya ni Sefa. Dahil sa kanya nga na nakikipagmabutihan dito sa pamilya. Sinabi ni Apo Damian na grupo nga ng gerilya ang dumukot sa mga ito, pero hindi mga ordinaryong gerilya. Ito'y mga gerilya ng mga aswang. Kalahi ng mga ito. At tama raw ang hinala ni Kapitan na siya rin mismo ang dahilan kung bakit dinukot ang pamilya ni Sefa. Pagtatapat ni Apo nun, alam raw talaga niya kung saan dinala ang mga ito, pero mas pinili niyang huwag ipaalam kay Kapitan dahil siguradong hindi ito magpapapigil. Pupuntahan raw panigurado nito kung saan man ang mga itong naroroon para mailigtas sa mga dumukot sa kanila. Hindi pa daw yun ang tamang panahon, at baka imbis na mailigtas raw niya ang mga ito, ay mas matindi pa ang mangyayaring posibleng ikamatay namin. Pati na rin ang mga dinukot nun. Sinamahan kami ni Apo sa kubo na mga ito. Hanggang sa isang umaga ay bigla na lamang dumating si Sefa. Parang wala ito sa kanyang sarili. Tulalan naglalakad. Nanlilimay dito at maraming mga sugat-sugat sa paa at mga kamay.
Na makita ito ng isang sundalong nakabantay sa labas ng bakuran, ay kaagad na tinawag si Kapitan at halos matumba ito palabas ng bahay para salubungin niya ito. Lahat kaming naroroon ay hindi namin mapigilang maluha nang makita namin ang kalagayan niya. Kaagad na niyakap ito ni Kapitan. Tinatanong niya ito kung saan ito galing at ano ang nangyari. Pero hindi ito nagsasalita. Tulala lamang ito at tumutulo ang mga luha. Kinuha ni Kapitan ang tubigan niya na nakalagay sa kanyang bewang para painumin ito. Nang bigla na lamang itong nawalan ng malay kaya nawalan ito ng balanse na muntikan na niya itong mabitawan. Napasigaw si Kapitan. Napawika kung ano ba ang nangyayari noon. Tama na umano. Siya na lang ang pahirapan. Wag na si Sefa. Nagpresenta ang isang sundalo niya na dalhin si Sefa sa loob ng bahay para doon ay makapagpahinga ito. Marahil ay sa sobrang pagod lamang daw nito kaya ito nawalan ng malay. Tumanggi si Kapitan. Siya na lamang daw ang bubuhat rito. Kagad namang nagpakulo ng mainit na tubig si Apo na may kasamang mga halamang damo at kanyang pinunasan gamit ang basang tela yung mga sugat ni Sefa. Hindi umalis si Kapitan Ben sa tabi nito hanggang sa ito ay meron ng malay. Pagkaraan nga ng ilang minuto na nawalan nga ng malay si Sefa, ay nagising din naman ito. Pinilit muna itong kumain ni Kapitan. Kanya pa itong sinusubuan nun. Pagkatapos ay sa kanya ito inusisa tungkol sa nangyari. Nagtapat nga itong si Sefa kay Kapitan at ang dahilan kung bakit siya pansamantalang pinakawalan ng mga dumukot sa kanya. At ito nga ay grupo ng mga gerilyang aswang. Pero hindi niya sinabi kay Kapitan na ito ay kalahi nila. Pinamunuan umano ito ng nagngangalang Amang Kulas. Pinalaya nga raw siya nito kapalit ng ulo ni Kapitan. At siya raw mismo ang inuutusan para paslangin niya ito at ihatid ang ulo nito sa kuweba kung saan sila dinala ng mga yon. Pero hindi nga ito sinang-ayunan ni Sefa dahil wala talaga itong balak patayin si Kapitan. Ayon pa nga sa kanya, maging ang kanyang kuya Julian ay hindi rin ito sang-ayon na paslangin ng kapatid niya itong si Kapitan. Bukod siguro sa wala silang tiwala kay Amang Kulas, marahil ang mga ito ay napamahal na din siguro kay Kapitan dahil puro lamang kabutihan ang ipinapakita sa kanila ng kung gaano nito irespeto si Sefa. Ganon din ito sa kanila. Pero si Kapitan Ben naman ay nakahandang magbuwis ng buhay para mailigtas sa mga ito. Ganon kahalaga sa kanyang pamilya ni Sefa. Pagkatapos nga ng pangyayaring yon, ay nag-alala nga ito sa kaligtasan ni Sefa. Kaya pinilit niya itong isama sa kampo para doon muna ito pansamantalang mamalagi. Dahil baka balikan daw ito ng mga dumukot sa kanya. Naipagtapat na rin ni Apo Damian kay Kapitan ang tungkol sa kanyang anting-anting. Pati ang tungkol kay Amang Kulas at sa mga kasamahan nito pero imbis na pakinggan niya ito at tanggapin ang nasabing anting-anting ay binaliwala niya ito at tinawanan niya na lamang si Apo. Hindi umano kwintas o kung ano pa mang mahika ang makakatulong sa laban niya, kundi ang kanyang puwersa militar, armas at mga bala. Kaya hindi na rin nagpumilit itong si Apo pero hindi naman ito nagalit kay Kapitan. Naiintindihan niya raw ito dahil nga sa ito'y dayuhan at wala naman daw itong alam sa mga ganung mga bagay. Ilang araw pa nga ang lumipas bago puntahan ng kubo nila Kapitan ang kuweba kung saan naroon ang pamilya nitong si Sefa. Nalumingi pa ito ng tulong sa iba pang kampo ng mga sundalong Hapon na inabot pa ng ilang araw bago ang mga ito ay nakarating sa kampong yon. Nang makarating nga ito sa kampo,
ay gayon na lamang ang pag-iingat ni Kapitan na hindi makita ng mga ito si Sefa. Dahil posibleng malagay si Kapitan sa alanganin dahil ang mga ito nga ay ibang grupo na at hindi niya na raw mga kontrolado mga yon. Mas delikado din para kay Sefa dahil nga isa itong babae at baka pagsamantala ng mga ito. Nang dumating nga ang mga ito ay nagpasya na agad si Kapitan na punta ng kuweba kung saan naroroon ang pamilya ni Sefa. Kasama ako at ng iilang pang mga sundalo niya. Hindi lahat ng sundalo ay sumama ron dahil kailangang may magbantay rin ng mga kampo. Binibigyan ako ni Kapitan ng baril pero hindi ko tinanggap dahil natakot ako. Baka ang sarili ko pa ang aking maputukan. Wala naman akong sapat na kaalaman para gamitin yon. Kaya sa halip na baril ang bitbit ko, patpat na kahoy na pinulot ko lamang sa daan. Saka ko naisip na may pagkaengot pala ako ng araw na yun dahil imbis na baril ang bitbit ko, mas pinili ko pang patpat na yon. Nagpasalamat na lamang ako at walang nangyaring masama sa akin. Habang naglalakad kami papasok sa gubat kung saan naroroon ang kuweba, ako ang nasa may pinakahulihan. Kaya nung marinig kong nagkaputukan na ay mabilis akong tumakbo pabalik kung saan kami dumaan nang walang lingon-lingon. Sa aking pagmamadali ay nadulas ang pako. Nahulog sa tulay na kahoy kaya nalaglag ako sa sapa na kaunti na lamang ang tubig nun. Puro putik na lamang ito na abot hanggang tuhod ko. Kaya nahirapan na akong makaalis nun hanggang sa sunod-sunod na rin ang narinig kong putukan ng baril. Meron pang mga pagsapot. Grabe na ang takot ko nun at umabot na sa puntong naiihina ako sa aking salawal. Ang naisip ko na lamang gawin, hinubad ko ang suot kong damit at inilubog ko ito sa putikan. Saka mabilis akong dumampot ng ilang pirasong tuyong dahon. Mabilis ko itong kinusot at isiniksik sa mga butas ng tenga ko dahil balak kong tumiga at maglublog na lamang sa putikan na. Patihaya ang paghiga ko pero yung paa ko hanggang tuhod ay nakabaon sa putikan. Pati ang mukha ko ay nilagyan ko din ng putik at ang ibabaw ng aking ilong at mga talukap. Pagkatapos ay saka ko na nilublob ang aking mga kamay sa putikan. Pumipikit. Napaiyak na lamang ako sa takot ng mga sandaling yon. Hanggang sa tumigil na ang palitan ng putok. Hindi pa rin ako umaalis sa kinalalagyan ko. Nakiramdam lamang ako sa paligid at maya-maya pa ay may narinig akong sumisigaw. Tinatawag ang pangalan ko. Nang mabosesan ko ito ay mabilis akong bumangon. Si Kapitan Ben. Natawa pa ito nang makita ang itsura ko hanggang sa pati na rin ako ay maluwaluhang natatawa. Tugon pa niya nung magkaputukan na daw ay nakailang beses siyang sumigaw na huwag akong humiwalay sa kanila. Nataranta na raw siya nang hindi man lamang ako sumagot. Ang akala niya nasabugan ako. Pero may nakakita umano na kasamahan niya nung ako'y mabilis na tumatakbo pabalik. Kaya kahit papano raw ay nakampante na siya na ligtas ako nun. Kagad niya akong binalikan pagkatapos magkabarilan para makasigurado. Sa pangyayaring yan ay napatunayan ko kung gaano ito kabuti at nararamdaman ko din ang pagpapahalaga niya sa akin. Hindi lamang dahil sa ako ay isang hamak na tagapagsalita at dakilang alalay lamang niya, kundi bilang isang kaibigan na rin. Binalikan namin ang kanyang mga kasamahan at naroroon ang iba sa loob ng kuweba. At ganun na lamang ang panlulumo niya sa kanyang nakita. Hindi na namin naabutang buhay ang mga kapatid at mga magulang ni Sefa. At ang mas nakakagimbal ay ang kalunos-lunos na sinapit ng mga ito. Wala nang ibang parte ng katawan nila na alam kong hindi ordinaryong tao ang pumaslang. Pinagtulong-tulungan na lamang namin itong buhatin para ayusin ang mga bangkay nito. Saka pinatungan ng mga tuyong sanga. Sinindihan ito ni Kapitan. Higit sa 10 ang namatay sa panig nila amang kulas.
Sa panig naman ng mga sundalo, 2. Pero hindi ito yung mga kasamahan ni Kapitan, kundi yung mga tumulong sa kanila na mga taga-ibang kampo. Malungkot na ibinalita namin kay Sefa ang sinapit na mga ito. At bilang isang anak, sobrang sakit mawalan ng mahal sa buhay. Gayon na lamang ang pagtangis niya. Sinisi niya ang kanyang sarili sa mga nangyari sa kanila dahil kung hindi daw siya nakipagmabutihan kay Kapitan, ay hindi sana sasapitin niya ng kanyang pamilya. Mugto na ang mga mata niya sa kakaiyak. Ayaw kumain, ayaw magsalita. Pati ako'y nahihirapan na rin sa sitwasyong yon ni Sefa. Nakikita kong pati na rin si Kapitan ay naghihirap din ng kalooban na nakikita niya ito sa ganoong kalagayan. Hindi ko mapigilang maluha kapag naririnig ko si Kapitan na mangingiyak ito habang sinusubuan niya ito at pinipilit pa kainin. Paano raw ba ito mabubuhay kung hindi man lamang ito kumakain? Gusto raw niya itong tulungan pero sana raw ay tulungan din ni Sefa ang sarili niya. Huwag itong panghinaan ng loob dahil hanggat naroroon daw siya, hindi raw niya ito pababayaan. Lumaban raw sana ito kahit hindi na para sa kanya, para na lamang sa 2 pa niyang kapatid na marahil ay buhay pa noong mga panahon na yon. Kailangan daw siya ng mga ito. Mangiyak-ngiyak niyang sinasabi ito pero si Sefa, tulala lamang ito at walang imik. Lumalabas naman si Kapitan at saka pigil na umiiyak nun at pinagsusuntok ang mga puno ng saging. Doon niya binubuhos ang sama ng loob niya hanggang mapagod siya. Sinasabihan naman ako ng kasamaan niyang sundalo na hayaan na lamang daw namin ito para mailabas nito ang lahat ng problema niya. Mainam na raw yun kesa kami pa raw ang pagdiskita nito. Ang 2 kapatid nito na posibleng buhay pa ay ang mga nakababata nitong kapatid na inihiwalay sa kanila nang dukutin sila nung gabing dinala raw ang mga ito sa ibang kuweba na hindi naman alam ni Sefa kung saan banda. Nagpa siya si Kapitan na muli naming balikan ang kuweba sa pagbabaka sakali na makakuha kami ng impormasyon na makakatulong sa amin kung nasaan ang 2 kapatid ni Sefa. Hindi nga kami nabigo dahil may natagpuan kaming 2 lalaki na nanghihina dahil sa natamong tama ng bala sa paa. Inutusan ako ni Kapitan na bumalik ng baryo at ipaalam ko kay Sefa ang tungkol sa mga ito. At kung maaari ay isama ko ni rin daw ito ron. At nang masabihan ko nga si Sefa, wala na itong sali-salita pa. Mabilis itong sumunod sa akin. Saktong parating naman din si Apo at maging ito ay sumama na rin. Ginawa nga ni Kapitan ang lahat ng pwedeng pahirap sa mga ito para makakuha ng impormasyon pero kahit ano pang gawin ni Kapitan, hindi umaamin ang mga ito. Hanggang sa nagulat na lamang kami nang bigla na lamang tapyasin ang leeg ng isa sa mga ito ni Sefa gamit ang machete na nakasugpit sa likuran ni Kapitan. Sa bilis ng pagkilos nito ay hindi man lamang ito napigilan ni Kapitan. Nagulat na lamang kami nang humiwalay na at tumilapo ng ulo nito. Para akong naiistatwa na lamang habang nakikita ko na sumisirit ang dugo nito at nanginginig pang bahagi ng katawan niya. Na makita ng isang ginawa ni Sefa, nagmakaawa ito na huwag siyang patayin dahil magsasalita na nga raw siya. Itinurungan ng lalaki kung saan namin matatagpuan ang kuweba na pinagdalhan sa mga bata pero hindi daw nito alam kung mga buhay pa mga ito. Nang sabihin yun ng lalaki ay naging emosyonal na naman si Sefa. Napakalma ito ni Apo nang sabihin nito na huwag daw itong mag-alala dahil nakakasigurado raw siyang buhay pa raw ang mga ito. Dahil sa binigay nga niyang mga habak, kaya ito din daw marahil ang dahilan kaya inihiwalay ang mga ito
dahil naramdaman ni Amang Kulas na may suot-suot ang mga ito ng mga pangontra. Hindi umano ang mga ito basta-basta magagalaw ng kahit sino mang mga aswang, hanggat hindi nila ito inaalis sa kanilang mga katawan at hindi pa nawawala ang bisa ng mga yon. Tatagal umano ang bisa noon sa loob ng 2 linggo, kaya may nalalabi pa raw oras upang paghandaan at tanggapin na raw ni Kapitan ang ibinibigay niyang anting-anting. Dahil nga sa base sa mga nangyayari at sa nakita nito kung paano pinatay ang pamilya ni Sefa, na hindi nga kagagawa ng isang normal na tao lamang. Kaya kung nais raw magtigante o magtagumpay ni Kapitan sa laban ng kanyang posibleng kaharapin, makinig na lamang daw ito sa kanya. At base na rin sa mga nasaksihan ni Kapitan ay nakubinsi nga nito ni Apo na lubusan naman itong ipinagpasalamat. Yung lalaking sugatan naman ay dinala namin sa kampo. Tinulungan namin itong gumaling pero sa kasamaang palad ay tuluyan na nga itong hindi nakalakad sa tindi ng tama nito sa paa. Hindi ito iba kay Sefa. Pinsan daw ito ng kanyang ama. Malaki rin ang naitulong ni Apo kay Kapitan para makubinsi itong si Sefa na doon na lamang ito mamalagi sa kampo at huwag nang bumalik pa sa kanilang kubo dahil lubhang araw mapakanib kung mag-isa lamang ito doon. Dahil buhay pa ang pinuno ng lahi nila na si Amang Kulas. Nung una ay hindi ito nakumbinsi dahil katwiran niya ay mainam na nga lang daw kung pati siya ay mawala na lamang din. Para nang sa gayon daw ay matahimik na rin ang kalooban niya. Pero ang tugon sa kanya ni Apo, marahil mahirap tanggapin ang mga pangyayari pero pagdating ng tamang panahon ay maiintindihan raw niya kung bakit nangyari ang mga ganong bagay sa buhay niya. Pinayuhan din siya ni Apo na wag raw sana itong panghinaan ng loob. Dahil kung si Kapitan nga daw ay hindi sumusuko at hindi nawawala ng pag-asa, kaya mas lalo na raw dapat ito. Dagdag pa nito na wag din daw sana nitong baliwalain ang pagbubuwis ng buhay ng kanyang mga magulang at mga kapatid, para lamang hindi magtagumpay itong si Amang Kulas sa kanyang balak na pagpatay kay Kapitan. Ginawa daw yun ng mga ito dahil mahalaga at mahal nila si Kapitan. Kaya kung mahal at may pagpapahalaga din umano ito kay Kapitan, wag daw baliwalain ni Sefa ang pagmamalasakit at pagmamahal na ipinaparamdam sa kanya ni Kapitan. Dahil kung ito man daw ay nasasaktan sa mga nangyari, ay mas doble umano ang sakit at paghihirap ng kalooban ni Kapitan Ben sa mga nangyari. Dahil isa ito sa pangunahing dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng yon. Lalo na't wala man lamang daw itong nagawa para iligtas sa mga yon. At sa ginagawa daw ni Sefa, mas lalo lamang nadadagdagan ang paghihirap ng kalooban ng Kapitan dahil sa nakikita nga niyang kalagayan. Bihira daw ang kagaya ni Kapitan na handang ibuwis ang sariling buhay para sa kapakanan ng iba. Pagkatapos niya nga ito mapagsabihan, marahil ay naliwanagan ito sa mga sinabi ni Apo sa kanya. Kaya kahit papano ay bumabalik na ito sa dati. Bagamat mababa na pa rin ang lungkot sa mga mata nito pero kahit papano ay bagya na itong nakakangiti, lalo na kapag ito'y binibiro-biro at tinutukso-tukso. At sa ilang araw niyang pamamalagi sa kampo ay mas naging malapit na rin kami. Sinasabihan ako ni Kapitan na palagi ko raw itong kausapin kapag may ginagawa siya. Lalo pa noong mga panahon na hindi pa sila komportable sa isa't isa. Yung tipong nagkakahiyaan pa sila noon. Pag nauunahan ito ng kaba o di kaya hindi alam ang sasabihin, nagkukunyari na lamang itong may ginagawa, bisibisihan ko no. Saka ito lalabas ng silid nila at may iwan naman sa loob si Sefa. Nakaupo lamang sa bintana at nakatanaw sa may labas. Saka naman niya ako utusan na puntahan ko daw ito
at kausapin para hindi daw ito mainip sa loob ng kampo. At baka raw ito ay magplano na naman na umuwi sa kanilang kubo. At yun nga ang ginagawa ko. Kinakausap ko ito. Kaya kahit ano na lang ay naikwento ko na din dito para may mapag-usapan lamang kami. Kapag matagal na kaming nag-uusap ni Sefa, lalo na't kapag naririnig niyang malakas ang tawa ko, napapatawa ko na rin siya noon. Saka naman ako tatawagin ng kapitan na kunyari ay meron itong mahalagang ipag-uutos. Mabilis naman akong tatalima at iiwan si Sefa. Yun pala ay sasabihan na lamang ako na tapos na raw ang pakikipag-usap ko kay Sefa noon. Sabay panay naman tanong ito kung ano raw ang pinag-usapan namin. Dahil hindi nga siya makaintindi. Dahil kapag nag-uusap kaming dalawa ni Sefa ay Tagalog lamang ang aming ginagamit na salita. Dahil doon, sinabihan na naman ako ng kapitan na kapag kakausapin ko raw itong si Sefa, wikang Ingles sumano ang gamitin naming lingwahe. Para daw alam niya at maiintindihan daw niya kung ano ang pinag-uusapan naming dalawa. Kung minsan ako yung napipiko noon kay kapitan pero syempre, kailangan kong sundin ang mga ipinag-uutos niya. Bayad na nga ang serbisyo. Ito yung sinasabi kong palagi kay Sefa kaya wala akong karapatang tumanggi sa anong gustong ipag-utos sa akin noon. At yun nga ang nangyari. Ayon sa kagustuhan ni kapitan. Kapag nag-uusap nga kami ni Sefa ay English na nga ang ginagamit naming wika. At madalas ko namang mapansin na nakikinig na lamang ito sa pinag-uusapan namin ni Sefa noon. Na kung minsan ay nagkukunwaring meron pa itong ginagawa. Kapag nagtatawanan kami ni Sefa, pasimple din itong umingiti. Natatawan na lamang kami ni Sefa sa kanyang ginagawa noon. Nang tanggapin nga ni kapitan ang nasabing anting-anting, sinama kami ni Apo sa kanyang kubo at ipinakita niya kay kapitan ang kanyang iba't ibang klaseng mga habak at mga agimat na nakatago sa isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Meron ding bolo na nakabalot sa telang pula at may iba't ibang uri ng langis na nakalagay sa mga garapa na may mga halong ugat at parang mga maliliit na bato. Dahil nga't dayuhan si Kapitan Ben at hindi siya pamilyar sa mga tinatawag na baylan, nakita ko sa kanya ang pagkalito. Yung mga sinasabi ni Apo sa kanya ay parang hindi niya ito lubusang maunawaan. Pero sa kagustuhan niyang mailigtas ang dalawang nakababatang kapatid ni Sefa, matyaga siyang nakinig sa mga sinasabi sa kanya ni Apo. Binigyan siya nito ng isang medalyon na makakatulong umano para madagdagan ang kanyang angking lakas at proteksyon na rin. Dagdag pa ni Apo na itong araw ay nakalaan na sa kanya, kaya nararapat lamang daw na mapasa kamay niya rito. Magtiwala lamang daw ito sa kanya at makinig kung nais niyang makaligtas sa gyerang kanyang kinakaharap para makita at makasama pa raw niya si Sefa sa matagal na panahon. Ang kanyang magiging papel sa buhay nito ay lubusang ipagpapasalamat raw yun ni Kapitan pagdating ng araw. Nakita kong mas nagpursige si Kapitan na matuto sa mga tinuturo sa kanya ni Apo. Sa kampo, sinanay ni Apo si Kapitan araw man o gabi nun. Pero bago sumapit ang takip silim, uuwi na itong si Apo sa kanyang kubo. Naiiwang mag-isa si Kapitan dahil may ginagawa raw siyang mahalagang bagay tuwing sasapit ang kadiliman. Kailangan niya raw pakainin ng mga dasal at orasyon ng kanyang mga habak at mga anting-anting. Tig-3 oras ang kanyang pag-iinsayo sa araw at gabing yon. Tumagal ito ng 1 linggo. Nang mapatunayan kong ang totoo nga ang mga aswang, mas nadagdagan palalo ang takot ko. Yung tipong mas natakot pa ako dito sa mga to kesa sa giyera. Pero nang sabihin ni Apo na wala daw mangyayari sa amin kahit papano, naibsan din ang takot ko nun. Sinabi niya na ligtas sumano kami sa kampo dahil walang masamang aswang
na maaaring makapasok ron hanggat binibigyan niya ng proteksyon laban sa mga ito ang kampong yon. May isinasabit ito sa mga bakod na kapirasong tela na kulay itim at pula. Pero ang dasal o orasyong yon ay hindi tatalab sa kagaya ni Sefa. Kahit isa rin itong aswang. Dahil ito raw ay malinis ang kaluluwa at hindi pa ito kailanman kumain o kahit tumikim man lamang ng dugo at laman ng tao. Dahil ibang araw sa kanilang mga kalahi. Sinabi niya rin na hindi din daw alam ni Amang Kulas ang ginagawa niyang pagtulong, pati ang tungkol sa anting-anting ni Kapitan Ben, na sa kanyang araw yun galing. Gumamit siya ng sabulag. Maliban sa amin at kay Sefa, wala nang ibang nakakakita sa kanya na siya nga ay pumaparoon sa kampo at sumasama sa amin noon. Ang tingin lamang umano ng mga ito, isa din siyang sundalong Hapon. Pati ang pagtungo namin sa kanyang kubo ay walang nakakakita sa amin. Pero malalaman at malalaman pa rin umano ni Amang Kulas na si Kapitan Ben nga ay may tinataglay na anting-anting. Dahil hindi daw lingid sa amin na ilang mga gabi ng araw na may nagtatangkang manloob ng kampo. Paikot-ikot lamang daw ang mga ito sa paligid ng kampong yon. At kahit anong tangka ng mga ito na makapasok, hindi sila makapasok. Dahil ang kampo daw ay parang may malakas na kuryenteng nakakabit sa palibot ng mga bakod nito. Ito'y dahil sa mga orasyon na kanyang inilagay ron. At kaya dahil daw doon, ay maghihinala ang mga ito, lalo na si Amang Kulas na hindi din ordinaryong tao si Kapitan. At ito raw ang gusto niyang mangyari, na ito mismo ang magtungo roon sa kampo para siya na mismo ang maghatid ng katawan nito sa kamatayan niya at pagkabura ng kanyang masamang lahi sa lupa. Alam na alam umano niya ang ugali ni Amang Kulas. Mapanlamang ito. Masyadong bilib sa taglay niyang lakas. May pagkamayabang. Kaya panigurado raw na hindi ito magdadalawang isip sa kanyang mga pinaplanong gawin pero nalalapit na umano ang kamatayan nito. Kaya kahit anong paghahanda nito ay wala na itong ligtas pa. Dahil nakaguhit na sa kamay ni Kapitan Ben ang kamatayan nito at nag-aantay na lamang daw siya ng tamang panahon.